gabi sa inyo mga kaibigan. Meron lang po akong ikukwento sa inyo ng munting kwentong ito. Meron po akong nakilala na isang tao na isa po siyang construction boy, isa po siyang karpentero, at ang kanyang tirahan ay nasa ilang bulubunduking lugar. Meron po siyang asawa at isang anak. Pagkatapos po ay sumahod siya sa loob ng isang linggo, ay namili siya ng mga kanyang nilang mga pangangailangan sa loob ng isang linggo. Ngayon po ay pumasok siya muli at nakasahod na naman sa loob ng isang linggo, at pinasyal niya ang kanyang mag-ina doon sa pamilihan ng bayan. Ngayon po sa kanilang pag-ikot-ikot ay nakakita ang kanyang anak ng magandang sapatos. Ngayon ay sabi ng anak, "Papa, ibili mo ako ng sapatos, nagustuhan ko po at maganda." Sabi naman ng ama ay sa susunod na ng anak ay kinakapos na tayo ng budget. Ay sige po. Ngayon nakasahod na muli siya sa loob ng isang linggo. Kailan tinukso siya ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kasama niya ay "Pare, punta muna tayo sa isang tindahan, iinom muna tayo ng isang buting Red Horse." Ay wag pare, kasi naghihintay ako ng anak ko na kailangan maaga ako makauwi, kasi hinintay ko ng anak ko na bibiling ko ang kanyang sapatos. Sandali pare, bibiling ko muna yung sapatos kasi baka titilimin tayo. Hindi pare, sige basta bumalik ka. Bumalik nga ang tao. Ngayon natukso nga, nakainom sila ng tig-isang Red Horse. Ngayon ang sabi, tig-isang Red Horse lang daw, nadagdagan pa hanggang maging 4 na Red Horse. Medyo lasing-lasing na pag-uwi, hindi na siya nakauwi dahil inabutan siya ng malakas na ulan, at tatawid pa siya ng 2 ilog hanggang sa umaga na siya nakauwi. Ngayon ang hindi niya alam na ang kanyang anak pala ay 3 araw nang pako at nag-aapoy na ito sa lagnat. At maaga pa lang nag-iintay na siya ng kanyang anak na sana makauwi ng maagang papa ko para madala ako sa ospital, magamot ako. Ngayon nangyari, hindi nga siya nakauwi ng maaga dahil sa nangyari, natukso siya doon sa 2 manginginom. Maaga na siya nakauwi. Ngayon po ay nakita niya ang bahay niya. Bakit may mga tao? Nangyari po kasi kinabukasan na siya nakauwi. Pagdating sa kanyang bahay ay namatay pala yung bata dahil sa natitano. Kung maaga siyang nakauwi, sana siguro madala po sa ospital at makaligtas pa ang buhay ng bata. Nangyari sa mga tulad ng mga amang nagtatrabaho, wag po sana tayong magpadalos-dalos ng patukso doon sa mga taong mga manginginom. Bagong sali lang po siya sa mga grupo ng mga born again Christian, kaya hindi pa po siya malakas, hindi pa po siya matibay, kaya madali po siya natukso. Kaya sa atin, sabi nga dito sa Efesos 6:11 hanggang 12, "Magagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magtitibay laban sa mga lalang ng dyablo." Medyo mahina pa po siya, kaya hindi po niya napaglabanan. Kaya kailangan po natin magpakalakas sa mga salita ng Diyos. Kailangan po natin na kumapit sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo, at huwag natin kalimutan sana na i-share at i-subscribe po ang munting channel nito upang marami pa po ang panood o malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa ating pananampalataya sa Diyos. Salamat po sa inyo.